uling na ito ay galing sa nanay ko na namanan niya pa sa nanay niya na lola ko. So, napaka-vintage na ng plancha na ito, pero pagagandahin ko para magkaroon ng highlights ang vintage plancha. Sa una nating project, gagamit ako ng shaped silicone mold na na-purchase ko online. Didiinan lang ng mabuti sa bawat isang mold, gamit lang ang daliri ko para madiin at lumabas ang shape ng dahon. Napakaganda ng mold na ito. Mag-enjoy ka sa mga shapes at i-arrange ko sila para idikit sa vintage palansa. At magdadagdag din ako ng small b gamit pa rin ang mold. Ngayon, ready na ang mga na-mold na dahon at bulaklak. Ididikit ko sila using strong wood glue. Konti lang ang glue na ilalagay dahil masyadong madikit ang wood glue. Kailangang idikit ang clay habang hindi pa tuyo. Kasi pag tuyo na ang clay at idinikit nyo, magkaka-crack o masisira lang ang clay. Next, dahil nadikit na lahat ng clay at natuyo na ang glue, pipinturahan ko na using white flat paint at pipinturahan ko ang buong paligid ng plansa ng first at second coat. Gustong-gusto kong ginagamit ang white flat paint. Makapal siyang tingnan kahit hindi ka na mag-second coat, pero depende sa inyo. Let me know in the comments kung gumagamit din kayo ng white flat paint sa mga project niyo. Next, gumamit ako ng mixed chocolate brown paint and white flat paint para makuha ko ang desired na kulay sa vintage palansa. Mag-apply din ako ng homemade white wax. Kung mapapansin nyo, para magkaroon ng highlights ang vintage palansa, gagamit ako ng wet tissue para punasan ang mga sobrang kulay at mag-blend ang kulay ng white wax. Next, itong paboritong vase na tinatago-tago ng nanay ko, pagagandahin ko din sila. Gagamit ulit ako ng clay. Ang first step ay i-roll ko siya gamit lang ang improvised rolling bottle. Kung wala kayong rolling pin tulad ng ginagawa ko, pwede kayo mag-improvise ng ibang pin o rolling pin. I-mold lang ang clay para sa shape ng vase at maglalagay ako ng strong wood glue para dumikit ang clay. Kulang pa ang amount ng unang clay na nilagay ko. Magro-roll ulit ako at uulitin ko ang ginawa ko sa unang clay kanina.
Next, gagamit ako ng stamp. Ito ang mga napili ko dahil ang gaganda ng mga stamp na dahon. Ginamit ko na ang mga dahon na ito sa iba ko pang project. Ngayon, gagamitin ko ang mga stamp na ito para i-stamp sa clay habang basa pa. Ididiin lang ng mabuti ang stamp sa clay para bumakat ang dahon. Ididiin lang ng mabuti para lumitaw ang shape ng stamp sa clay. Pero, huwag masyadong madiin, baka masira ang clay. Ulit-ulitin lang ang pag-stamp ng mga dahon na ito hanggang mapuno ang buong paligid ng shape ng stamp. Kapag tuyo na ang clay, gagamit ulit ako ng white flat paint at pipinturahan ko ang buong paligid ng vase. Hindi ko kakapalan ang pagpintura para hindi masira ang clay. Sa second coat, mag-apply ako ng konting light yellow para magkaroon ng konting liwanag itong ating vase. Pag tuyo na ang paint, mag-a-apply ako ng antiking brown wax at siguraduhin lang na malalagyan ang buong paligid. Pag nalagay na ang antiking wax sa detail ng vase, punasan lang ang buong paligid ng kitchen towel. Pag natuyo, nalalagyan ng konti pang antiking wax at pupunasan ng wet tissue ulit. Finally, dagdagan natin ng white wax ang vase para makuha natin ang ganda ng vase. Sa second vase naman, gagamit ulit ako ng dahon at sunflower mold dito sa pangalawang vase. Same process din ang gagawin ko. Gagamit ulit ako ng strong wood glue at i-arrange lang ang mga clay mold sa vase. Ganun pa rin, kailangan wet ang clay habang dinidikit sa vase para maiwasang masira ang clay. I-arrange ko sila sa design na gusto ko. Pwede nyo ring gawin tulad ng ginagawa ko, pero depende sa inyo kung paano nyo i-arrange ang design ninyo. Siguraduhin lang na strong ang glue na gagamitin para stay lang ang clay sa vase at hindi ito matanggal.
Dahil tuyo na ang ating glue and clay, gagamit ulit ako ng white flat paint at pipinturahan ko ang buong paligid ng 2 coat ng pintura. Ngayon, pipinturahan ko ng green color ang mga dahon para makita natin ang pagka-vintage look ng ating vase. Pag tuyo na ang pintura, pipinturahan ko siya ng mixture chocolate brown paint para magkaroon ng stain ang vase. Pupunasan lang natin yung sobrang pintura gamit ang wet tissue. Finally, mag-a-apply tayo ng white wax. Lalagyan ko ang pinaka-detail ng vase at ang buong paligid. Gagamit uli ako ng wet tissue para punasan at para pumantay ang kulay. Ito na ang ating pangalawang vase. Ang ganda ng kinalabasan ng vase na ito. Gusto kong malaman kung nagustuhan ba ninyo ang second vase na ito.